Hi mga ka-Spotlight! Ako si JM Desus at nagbabalik tayo sa ikatlong episode ng ating Spotlight Podcast with JM Desus. Ayan, nakakasama natin isang vlogger, YouTuber at syempre ngayon intern ng CLTV 36. Palakpakan naman natin! Hi, Bambi Navora! It's Bambi. Yes. I'm so glad to be here. Paano yung intro mo? Paano yung intro mo sa mga vlogs mo? Sige. Actually, before yung intro ko, hi mga beshies for life. Yun. Kasi Bam life. Showing my life. Ganun yung atake ko. Okay. So talagang gusto mong ipakita yung buhay life, mo. open book talaga siya. Wala na akong natatagong sekreto talaga. Kasi lagi ka nila napapanood online. Yes. Pero syempre yung hindi nila na-witness yung kabataan mo. Yung younger years mo. Ano ba? Paano ba yung buhay ni Bambi nung bata siya? Sabi niyo yung mga tanong na gano'n. Kinakabahan. Paano yung bata ka? Introvert kasi ako. So, hindi ako makausap ng tao. Camera lang talaga po. Camera lang. So, dun ko na share na express yung sarili ko, ganun. So, bata pa lang talaga, mahilig ka nang humarap sa camera. Hindi ko naman expect na may interesado pala sa buhay ko. Kala mo naman. Ganon, may marami pala mga chismosang gusto makalaman. Kailan ka nag-start mag-YouTube na talagang kinarir mo na siya? Actually, grade 8 ako. Grade 8? Yes, That was, siguro several years ago. Yes, pero yung mga views ko, 5 views lang. Okay. 10 views, ganun. Tapos, nung sineryoso ko siya nung high school, doon na siya nag-hit ng 1,000 views. Ano yung, kung naaalala mo siya, ano yung pinaka-first content mo na nagulat ka na sumabog yung notifications mo? Ay, nung pinag-mix ko yung Yakult tsaka Smart C. Oo, ano? Tapos, ininom ko siya. Tapos, ang dami niyang views. Million views siya. Ha? Parang ako nga, iniinom ko na yung buong espada yata na nanood. Pero anong ginawa mo doon? Pinaghalo mo yung Smart C and yung Yakult? Oo, kasi sabi nila, uto-uto kasi ako nun, sabi nila, magiging big Yakult siya. Yung Yakult kasi ang liit lang. Okay, naalala ko na siya. Yung parang pag hinalo mo, magiging Yakult yung lasa. Yes, ganon. So parang, lasa ba na naging Yakult? Actually, hindi. Hindi ko alam bakit pumatok yung video. Tapos after nun, ano na yung naging content mo online sa YouTube? Di ba more on YouTube and Facebook ka, di ba? Yes, and TikTok. Okay, TikTok. Yeah, TikTok. So, sa YouTube kasi, parang after that video na nag-blow up siya, ang daming naging interested sa live ko. Ano ba to kapag normal day lang, ganon. So, pinapakita ko, sinishare ko. Tapos biglang, wow. Yun yung parang yung mga Get Ready With Me, yes, yung A Day in a Life, yung ganito. Kikay moments pa. Mga makeup. So, ano naman yung kumbaga, paano yung adjustment mo kasi nabanggit mo kanina, extrovert ka nung bata ka. Introvert, sorry. Okay, bye. Ayun, introvert ka. Ako pala yung extrovert. So, introvert siya nung bata siya. Hindi siya masyadong kumakausap ng mga tao. Pero ngayon, syempre, since sikat ka na online, lalabas ka, madaming lalapit sa'yo, magpapapicture, babate. Yeah. Paano ka nakapag-adjust doon? Kasi, Ate, ang hirap po talaga. Like, para kung nagka-social anxiety talaga si Oat. Talaga. Ang hirap mag-adjust kasi, kung wari, nasa mall ka po, ate, pa-picture. Nagtago na ako sa CR. Nagtago, na-experience ko talaga yon kasi natatakot ako. Like, nag-shake talaga yung whole body ko. So, parang, doon talaga. Akala ko, video lang ako, ganto ganyan. Pero may effect pala siya. Iba kasi yun pag nakita ka sa person, di ba ikaw yung nagpa-vlog? Ikaw yung ganito. So, siyempre naiya ako. Kasi naging parang open book yung life mo online. So, parang feeling nila na kaagad, pag nakita ka nila, ka-close ka nila kaagad. Kahit yung tatay ko, lola ko, tito ko, kilala nila. So, ganon yung atake, ganong level na talaga po. So, parang lahat ng family tree nyo hanggang doon sa pinakaugat na talagang kilala nila. Ako naman kasi pinapakita ko talaga. Pero minsan nawawalan din kasi ng parang yung space, 'di ba? Like for example, nasa public ka, tapos may fan ka na hindi mo rin naman sila masisisi since na-excite sila. Pero usually, totoo yung sinasabi mo na iba din yung epekto nito sa iyo. Like for example, you wanted to have your kumbaga sarili mong oras para sa sarili mo, ganyan. Tapos syempre dudumugin ka ng mga tao. So syempre di ko naman na-experience. Yeah. Actually, yun din yung hindi nila alam about sa akin, yung pagiging introvert ko before. Tapos sobra akong nahirapan to deal talaga. Bashing, support, everything. Kasi pag naging sikat ka talaga, may supporters. Pero syempre, may bashers. Ano yung usual bashing na talagang ang arte ko, yun lang talaga. Maarte pa, baby, magsalita. Ay, magagawa nyo, gato ako magsalita.
Yung parang ganito. Wait, parang ganon. Ganito. Ewan ko. Kasi yung may mga bashers talaga na yung parang hindi magiging masaya dun sa content mo eh. Din. Lahat naman, kahit yung mga super duper sikat na artista, kahit yung nasa international arena na, hindi makakaligtas sa bashers eh. Pero anong ginagawa mo pag nakakatanggap ka ng bashing online? Kasi syempre, hindi mo naman maiiwasan na hindi mababasa yon. Like now po, wala po akong pakialam sa kanila. Wala na, naka-move on ka na. Pero dati umiiyak-iyak ang OAT. Kasi bata po ako nun eh. So like, syempre, hindi ko po alam paano mag-deal sa mga ganun. Ngayon, wala akong pakialam eh. Oo, di ka naman nila pinapakain. So parang... Opo, wala naman po silang ambag kundi mag-bash lang ng ibang tao. Ay, wala. Huwag mong hayaan na din naman na yung maka-affect sila dun sa happiness mo everyday. So ito naman, nakakatulong ba yung pag-YouTube mo, yung paggawa ng content sa TikTok, sa Facebook? Kasi syempre, sabi mo kanina, hindi ka masyadong nakikipag-usap sa mga tao before. So kumbaga ito ba parang coping mechanism mo naman? Like for example, gusto mong kumbaga maipakita yung buhay mo kung paano ka, kuwari lumalabas ka everyday, pupunta ka sa ano. Parang coping mechanism mo din ba to? Yes. So, kasi parang dito ko din siya na-enhance. 'Di ba? So parang bye for the introvert era na ako, for the change naman. So like 'di ba? Ngayon so parang eto na, here's my life. And nag-boom siya kasi nakikita nila yung raw na nangyayari sa everyday mong buhay. Yun yung gusto ng mga tao. Dahil mga chismosang ganyan eh. Ano kaya yung ginagawa niya, di ba? Mas gusto nila yung a day, kasi ako personally, pag may artista na nag-post ng a day in a life nila, papanoorin ko kasi curious ako, di ba? So yun yung mga contents mo din na mabenta din talaga. So ngayon papasukin natin yung pag-aaral mo kasi ngayon, senior student ka, di ba? Or graduating. Graduating college. Oo. Anong course mo? Multimedia arts. So talagang inline siya dun sa ginagawa mo. So naging factor din ba kaya nag-multimedia arts ka? Oo, syempre. Kasi parang simula nun, parang na-curious na ako about media. Na-curious na ako. Hindi lang siya sa editing kasi I do all the work eh. Editing, shooting. So ngayon, how about like media? Paano kaya siya? So parang, kasi very broad ng course namin. Actually, parang new course talaga. Yes. Parang new siya pakinggan sa Philippines talaga. So, like, yeah. So, ngayon, masasabi natin, syempre, kumikita na din si Bambi sa batang edad na, ilang taon ka na? Sorry? 22. Ako 22 and a half ako. Oh, halata naman. Halata. Okay, salamat. Ipasan nyo na to, ha? So, ngayon, kumikita na siya. Ano naman yung naitulong mo sa pamilya mo? Kasi, syempre, sabi mo kanina, nakakatulong ka na din sa family. How does it feel na nakakatulong ka sa kanila financially? Syempre, masaya. Kasi parang sa, like, edad kong to, nakapag-provide na ako for them. Like, big thanks talaga. Nabibigay ko na yung mga pangarap ko for them. So, like, masaya syempre sa feeling. And syempre, iba din sa feeling yung nabibili mo yung gusto mo. Diba? Yan talaga yun. Yung parang after all ng hard work na ginawa mo, na, sige, lahat ng bashing na pinagdaanan mo, well, you will reap it at the end eh. So parang, 'di ba? Parang deserve ko 'to. Parang gano'n. Ito naman gusto ko malaman, paano ka nagpe-prepare sa mga vlogs mo? Meron ka bang wala talaga. Kunwari ngayon lang, i-shoot ko na 'to. Parang ganun lang talaga. So talagang malalaman nila talaga, walang filter, walang editing and all, kung paano talaga. Kaya ngayon laging tinatanong sa akin, ano bang tip mo? Just be yourself. Okay. So, ganun yung atake natin dapat. Be yourself. Kaya ang pangalan ng vlog mo is? Bam Life. Bam Life. Kasi welcome to my life. Ganon. Ngayon, sa lahat po na hindi nakakaalam, si Bam po ay intern ngayon ng CLTV 36. So, bakit mo naisip na pasukin naman or mag-internship sa CLTV 36? Actually, kasi laking lola ko. Tapos yung lola ko, lagi siyang nanonood ng CLTV 36. Kasi curious ako. Okay, tapos sa school namin, may options. CLTV, parang familiar to. Ito lang yung familiar ako. Oo, familiar talaga dapat. I'll go for this. I'll go for this. Kasi, hanggang Florida kasi ako dati. Naririnig ko na siya. Ng so sabi CLTV, ko, para naman matuwa sa akin yung lola ko. Makita ka niya. Nung nalaman niyang nasa CLTV 36 ako, ay tuwang-tuwa. Diba kasi,
TV kasi talaga, 'di ba? Pag mga matatanda na, makita ka lang sa TV, 'di ba? Talagang magkakandawala-wala na sa bahay. Ako din, nung unang beses ako nakita sa parang yung buong neighborhood artista namin. Level Artista level ka na. Tapos ngayon, syempre, madami ka ding ginagawa dito sa CLTV 36. Ano yung pinakagusto mo na ginagawa mo sa internship mo? Kasi bukod dun sa pinapagawa namin sa'yo, syempre, yung kung saan ka, yung forte mo Yes. Yung content creation and everything. So, saan ka pa nag-e-enjoy? I think sa mga tao dito. Mm-mm. Kasi, di ba before, I do all the work, nasa bahay lang ako, parang freelancer yung atake ko talaga. Iba pala yung feeling kapag meron kang kasama na nagtatrabaho. Di ba? So, parang, lalo na pag nakita mo, na-post yung ginawa mo. Yes. Hi! Parang, gawa ko yan. Parang ganon. Ganong level na talaga. Yeah, ano naman yung difference? Kasi, YouTube, Facebook, and TikTok ang mga platforms sa usual so ka nag-upload ng content. Ngayon, TV. Oo. Iba kasi level, ang TV no? How does it feel na you're doing or creating content for TV na din? Kasi ang TV may mga guidelines, may mga hindi ka pwedeng sabihin. Ayun nga po. Paano ka nag-adjust naman doon? Nag-adjust talaga ako kasi before, ina-express ko lang yung sarili ko. Akala ko nung una, ay madali lang yan, ganito, ganyan. Pero hindi. Kailangan pala, merong guidelines, tama yung grammar, spelling, everything, pronunciation. Yun talaga. Yun yung natutunan ko. Sa CLTV. CLTV 36. Yun talaga. Diba? So ngayon, ano naman ang, kumbaga, what can you say na naiambag sa'yo ng CLTV 36 sa few months mong internship and ongoing pa rin naman ito? Ano yung naiambag namin sa'yo? Sana meron. To be honest po talaga, is magising ng maaga. Well, ako, ang sagot po, nilalaban ko pa din. Kasi anong oras ka pumapasok? Before, sa school po, 1 p.m. Kasi yun yung schedule ng klase nyo. Yes. Pero dito sa CLTV, ngayon, 8 a.m. Anong oras ka nagigising? 5 a.m. 5 a.m.? Yes, kasi ang arte ko may get ready with me video pa ako. Hi guys, get ready with me. Tapos isang oras pa yun. Tapos pagdating mo ng office, pagod ka na. Tapos pagdating mo dito, magko-content ka pa. Yes. So diba? ngayon, sige, sabihin natin na CLTV 36 ka, natapos yung internship mo sa CLTV 36, paano mo dadalhin yung mga takeaways mo sa CLTV? Kasi magko-continue pa naman yung content creation mo after this. Paano may tutuloy yung buhay mo after CLTV 36? Actually, feeling ko ma-enhance talaga yung time management ko. Magiging mas productive talaga ako in a day. Tapos, yun talaga yung natutunan ko dito is maging professional sa time and everything. Yun talaga. Feeling kasi perfect na ako. O sige, gawin nating medyo yung usapan natin. If kaharap mo si Batang Bambi. Batang Bambi. Mo ba ako? Yun yung goal. Batang Bambi, kaharap mo siya. Tapos sabi niya, "Hi Bambi, kumusta ka na?" Sabi niya. Anong sasabihin mo sa Batang Bambi? Nag-shake ako. Oo, nag-shake ka. O, sige, paano sasabihin mo sa Batang Bambi? Kasi, wait lang. Ano ba yan? Naiiyak siya. Wait lang. Thank you for not giving up. Yan. Ba't naiyak ka? Medyo, sensitive. Medyo emotional ka doon sa Batang Bambi. Yes. O sige, tapos na yung sa Batang Bambi, nagpa-thank you ka na. Ako din kasi, yung naiyak din ako. Sa Batang JM, thank you din. So ngayon, sige, nakausap mo na si Batang Bambi. Yes. Yung future Bambi naman. Anong mensahe mo sa Kunwari kanya? ako yung younger. Yes, ikaw yung current Bambi, yung future. 20 siguro mga 5 years from now. Anong gusto mong sabihin sa future Bambi? I'm just holding on tight right now, but I know we will get there. We will get there. Sana isama mo ako. Kasi, hindi nyo alam, connect me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Paano kung sinabi natin, nakikita nyo siya raw and totoo dito sa mga contents. Yes. Pero hindi nyo alam yung nangyari before. Yeah. Hindi nyo alam yung nangyayari at hindi natin alam yung mangyayari pa in the future. Yep. Tapos, kaya nagiging emotional siya. Naiintindihan ko siya kasi
kami mismo, nakikita nyo kaming ganito, pero behind the scenes, hindi nyo alam yung mga pinagdadaanan namin. Meron kasi talaga. yung parang namatay na lang bigla. Di ba? Lalo na kung goal mo talaga is magpasaya talaga ng tao. Lalo na ipakita mo yung sarili mo, magpasaya ka, tapos deep inside may napagdadaanan ka, di ba? Ang hirap kaya, no? Tapos ibabash nyo kami. Kaya di ba? Diyos ko. Paano yun? Di ba? Wala talaga ambag sila. Di worth it. Paano kung may pinagdadaanan kayo, tapos i-bash namin kayo? Gusto nyo ba yun? Di ba? O ngayon, anong mensahe mo sa mga bashers mo? Wala akong paki sa inyo. Go lang. Parang okay lang, at least after this naman, I did my best, di ba? Yes, parang deserve ko naman sumaya. As long as you're happy, you're doing your own way, di ba? And kahit na ang dami kong bashers, kung may supporters pa rin ako, talagang magpo-focus pa rin ako dun sa mga sumusuporta sa akin. Mas matimbang yung mga supporters talaga. O sige, just to end this, ano yung mensahe mo? Ang tawag sa mga supporters mo? Bambies. Ano yung mensahe mo sa mga Bambies mo? Thank you so much. Kasi kung wala naman kayo, kung hindi kayo nag-support sa akin, swear, wala rin ako dito. Mm-mm. For you guys lahat yun. Yung mga contents ko, editings and all, for you guys. Ayan, for you. For you. Lalo na yung mga Bob dyan na introvert din. Bob, babae. Yeah. Ano naman ito edad ko dito? Sabi ko 23 babae, lang ako. Yung mga girlies na syempre gusto din yung mga kikay contents, walang magawa sa bahay. So yun yung ginagawa nila. Kahit na nagluluto lang sila, naliligo sila, pinapanood nila yung vlogs ko. Ganon yung atake. Very Ayan, calming. sige. Ngayon, ang mensahe ko lang din sa lahat, if may mga mapapanood tayong contents online, be kind. 'Di ba? Hindi ka gagastos, hindi ka kumbaga gagawa ng effort para maging mabuting tao, 'di ba? So kumbaga, suportahan na lang natin yung isa't isa. Kung magbabash ka man, ikaw owat ka, bala ka na diyan, 'di ba? Ayan. Kasi may difference din po na constructive criticism sa bash lang talaga. Yes. You know the difference between that. Diba? Ayan. Sige, maraming salamat. Ang bilis ng oras. Ang dami ko pa sanang gusto ito. Siguro magpa-part 2 pa tayo para mas makilala natin. Diba? Ayan. Everyone, palakpakan natin. Bambi. Thank you, guys. Ayan, maraming salamat. Alam ko marami ka pang gagawin. At magbabalik po tayo sa next episode ng Spotlight. Ayan, thank you so much.